Mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito sa nangyari kay Ate Nida. Ano po, kasi marami pong nagsasabi na na-disappoint sila sa pangyayari kay Ate Nida na yung pagwawala. Ano po mga kapatid? Ito mga kapatid, ipapaliwanag ko na lang po sa inyo ang kalagayan po ni Ate Nida. Naiintindihan ko, sana lawakan po natin ang pang-uunawa mga kapatid. Dahil ito po ay si Ate Nida po ay hindi pa wasto talagang kagalingan. Iyan po ay dahil nakakainom po siya ng gamot, kaya po siya nagiging kalmado. Alam niyo po mga kapatid, ilang buwan pa lang naman si Ate Nida na na pagamot, kaya sana po ay unawain natin dahil sadyang ganyan po talaga yung may depression. Sa kalagayan po ni Ate Nida, kung natatandaan niyo po, yung magkakapatid na sila Polibic at Arjon, di ba po ay ganun din po ang nangyayari sa kanila na biglang-bigla na lang si Arjon na nagwala, ano? At si Polibic. Pero yun ay yun talagang si Daddy Frankie talaga kalmado lang po. Gaya po sa nangyari po kay Ate Nida, ano? Mga kapatid, para maliwanagan nyo at panuorin yung hindi pa po nakakapanood sa vlog ni Daddy Frankie, puntahan nyo po yung apat na magkakapatid dahil po nangyari din po yung kay Arjon at kay Polibic. Na talagang nung una po talaga ay aggressive talaga si Polibic, si Arjon naman ay tahimik. Nang dumating ang kanyang tatay, siguro naisip niya yung mga problemang pinagdadaanan nila doon, di ba po, nagwala. Si Ate Nida, ang kalagayan ni Ate Nida talaga po ay hindi po natin pwedeng usgahan dahil siya po ay dumaranas talagang matinding depresyon. Kung tutuusin nga po, mabuti nga po na ganun lang ang mga nangyayari, yung nagwawala at parang makalabas po yung galit at sama ng loob na mga problemang patong-patong po sa buhay nila. Ano po, na tayo po, 'di ba, kapag may problema, hindi natin alam kung ano po ang gagawin natin. Minsan iiyak na lang tayo, 'di ba? At lalong-lalo na po pag problema na financial po, talagang napakahirap 'yun dahil hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng panggastos natin sa pang-araw-araw. Lalo na po kung may dumarating na problema kagaya po ng mga bayarin na kung wala naman pong sapat na hanap buhay, talagang mahirap po. Kaya tayo po mga kapatid, unawain na lang natin po ang mga nangyayari po kagaya po dito sa magkakapatid na si Arjon ay si Polibic dahil po ganyan talaga po yung talagang nagpatong-patong po yung problema nila hanggang po sa nai-stress na sila hanggang sa dumating po yung talagang matinding depression na the same time namumroblema ka at gutom ka pa. Kaya po yan ay walang pumapasok na sa isip nila. Puro ang nasa isip nila, puro hindi maganda, lalong-lalo na po kay Ate Nida na kagaya na po si tatay, may edad na rin. Hindi na po ganung kalakasan. At yun nga, sabi nga na dapat si tatay iwasan na ang kanyang pag-iinom. Dahil isa po yan ay iniisip ni Ate Nida dahil kung magkasakit daw, papaano na lang, di ba? Problema, di ba? Yan ang lagi niyang sinasabi. Kaya po mga kapatid, dito sa sitwasyon ni Ate Nida, naiintindihan ko po dahil mabuti na lang po ay ganun lang, nagwawala sila. Hindi nila sinasaktan ang sarili. No? Kasi ako po, my own experience sa inaalagaan ko po, before na nung nagtatrabaho po ako sa clinic, sinasaktan nila po ang sarili nila. At ngayon din po, dito sa aking trabaho, 2 beses na rin po sinaktan ang sarili.
Kaya dapat iwasan natin po silang ma-depress. Dahil iyan kahit iyan pabago-bago po ang mga timpla ng kanilang pag-uugali. Pabigla-bigla po talaga yan. Tingnan nyo po si Arjun noon. Hindi po inaasahan nila Daddy Frankie na ganun lang po siya nagwala. Nung napanood natin si Ate Nida, ang ganda ng usapan at bigla-bigla na rin lang pong nagwala. At itinaupan niya yung lamisa, itinapon niya yung iniinom, di ba? Kaya po ay ang mga ganitong sitwasyon, kailangan niyang kalmado ka lang po. Kaya ako'y humahanga po talaga kay Daddy Frankie na talagang napakakalma niya. Marunong siyang magdala sa mga ganitong uri ng sakit. Alam niya po na pakalmahin ang isang tao, gaya ni Ate Nida. Dahil nung natatandaan lang natin po, di ba mga kapatid, kung paano noon sinakal si Boss GB. Di ba po? Yun po ang nakakatakot po talaga dito sa ganyang sitwasyon na nagwawala, na nakakatakot po. Baka pagdating ng araw na hindi niya na talaga kaya yung mga iniisip niya, ay sarili niya na po ang saktan. Ito po ang dapat iwasan. Kaya ako'y saludo pa rin ako kay Daddy Frankie dahil ganun na lang po siya. Yung pasensya niya po kung paano po niya ikalma si Ate Nida. Di ba noon din, di ba, nung naikalma niya rin po sila Polybic, sila Arjun, di ba? Kaya wag po tayo mga kapatid sumuko. Wag tayong sasabihin natin na walang tayong gana kay Ate Nida, wag po. Ipagdasal na lang natin mga kapatid na sana po ay tuluyan na silang gumaling, at sa gabay ni Daddy Frankie at ng team at ni Aling Rochelle ay sana po. Dahil ang natatakot si Ate Nida dahil baka daw po tumira na doon sila Daddy Frankie. Tingnan mo ha. Yun po ay wala sa katinuan si Ate Nida. Iba po yung nasa katawan niya. Naisip niya po na kung tutuusin, kilala niya na si Daddy Frankie. Alam niyang yung shelter, yung bahay sa Makati, alam niya po ni Ate Nida. Pero ano ang sabi niya? Dito kayong dalawa titira, di ba? Kaya sabi nga yan ni Daddy Frankie, hindi Ate Nida, hindi kami titira. Pagagandahin lang namin ang bahay mo. Hindi, dito kayo titira. Yun po, ang ibig sabihin po, wala sa katinuan po ng pag-iisip si Ate Nida. Di ba po? Kaya sana po lawakan po natin ang panguunawa po sa mga ganitong sitwasyon. Dahil talaga po dumadaan po talaga ang matinding pag-iisip. Siguro dahil nakikita ni Ate Nida, hindi siya nakakapagpahinga ng maayos, parang napapagod siya at yung mga iniisip niya, dahil sabi nga doon sa tindahan kapag may utang ay talaga pong nag-aalala si Ate Nida, di ba? Kaya agad-agad naman yun binayaran ni Daddy Frankie, at yung bills nga nila sa kuryente dapat po ay 100 lang. Dapat po yun ay ipoprovides ni tatay. Pero wag na natin pong sisihin si tatay dahil siguro nga talaga ay matindi po talaga yung pangangailangan, or nakakaligtaan po nilang bayaran dahil hindi naman pala doon mismo sa naniningil pwedeng bayaran at pupunta ka pa po sa opisina, di ba? Kaya medyo siguro si tatay, 100 lang yan, ay bibigyan ko pa ng pansin na pumunta sa opisina, di ba? Kaya siguro yun ay umabot ng 3 buwan yung bills nila, ano? At nag-bills nga ng 408, di ba? Kaya alam niyo mo mga kapatid, mga ganitong kalagayan nila Ate Nida ay pag-uunawa lang po mga kapatid. Pag-uunawa at dasal natin po. At tulungan po natin na tuluyan na talagang gumaling. At dapat po talaga yung namumonitor si Ate Nida na uminom ng gamot, iwag ipagkatiwala sa kanya. Dahil ang sabi, ay ayaw niya na daw ng gamot na yan. Di ba? Kaya sana po ay matulungan din ni tatay na ma-monitor niya ang kanyang
anak or yung mga kapatid ni Ate Nida, yung pumunta noon, ay dapat po i-monitor na wag pong pababayaan na si Ate Nida ay hindi po makainom ng gamot dahil iyan po talaga ay isang bisis o pangalawa talagang babalik at babalik po yung tinding pag-iisip po. Maaalala niya, 'di ba sabi niya tulog lang ng tulog, ganun po talaga yung umiinom po ng mga vitamins na itutulog talaga para maka-relax po na yung isip po nila ay ma-relax. Hindi po yung na ano po yung nag-iisip na kung ano-ano. Kaya siguro po yun ay hindi nakainom, hindi nakakatulog. Kaya naiisip niya po yung mga nangyayari sa buhay niya, lalo na po yung pagpapagawa ng bahay at parang nag-aalala siya dahil malapit na po, Mayo na at tag-ulan na. Doon po siya ay parang na-triggers na iniisip niya paano na lang kung umulan, 'di ba? Yun po ang talagang tinding iniisip niya talaga sa ngayon. At ito nga at wala pa silang sigurong yung sapat na yung pangangailangan pa talaga nila na nakita niya sa kanyang tatay na walang hanap buhay, ang akala ay hindi siswelduhan, walang kita. Kaya doon siguro si Ate Nida na nag-isip na nag-isip. Kaya mga kapatid, please suportahan na lang natin po at wag po tayong mag-iisip na kung ano-ano kay Ate Nida dahil yun po normal po sa may isang depression po. Hindi po ganun kagaling si Ate Nida. Babalik at babalik po yan lalo na kung hindi po siya nakakainom ng gamot. Ano po? Hanggang dito na lang mga kapatid at maraming salamat po sa patuloy niyong suporta kay Daddy Frankie at dito po sa team ni Daddy Frankie at si Aling Rochelle po, suportahan natin. At siyempre naman po, dito kay Malo de los Santos po, patuloy niyo pong suportahan at ang kinikita nito natin ay ibang tutulong lang din natin. Ano, mga kapatid, maraming salamat. God bless you po sa mga viewers na patuloy nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you so much. We love you. Bye-bye.